Magandang gabi. Ako po si Rogelio. Ang ikikwento ko ngayon ay isang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang gabi ng takot na hanggang ngayon ay bumabalik sa aking alaala tuwing may nakikita akong burol o nakakarinig ng mga patay na ibinuburol. Taong 2012 nang mangyari ito sa isang maliit na baryo sa San Mateo, Rizal. Ang tiyuhin kong si Ernesto ay biglaang namatay dahil sa atake sa puso. Dahil matagal na kaming naninirahan sa baryo, mabilis na kumalat ang balita. Karaniwan sa mga probinsya na ang burol ay ginaganap mismo sa bahay ng namatay. At ganoon nga ang nangyari. Ang lumang bahay ni Tio Ernesto, gawa sa kahoy at nakatayo pa mula pa noong dekada 70, na puno iyon ng mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan. Noong una ay karaniwan lamang ang lahat. May lamay, may mga naglalaro ng baraha, may nagkakantahan ng bidyoke, at may mga matatandang nagdadasal ng rosaryo sa tabi ng kabaong. Ngunit pagsapit ng ikalawang gabi, nagsimulang maramdaman ng lahat ang bigat ng katahimikan na tila bumabalot sa buong paligid. Ang bahay ni Tio Ernesto ay nakatayo sa gilid ng isang makipot na daan, at sa likuran nito ay may kakahuyan na hindi na natitirhan ng kahit sino. Sabi ng matatanda, noong panahon daw ng Hapon, maraming pinatay at inilibing doon. Pero wala naman kaming pinapansin dati dahil nakasanayan na ng mga taga-baryo ang mga alamat na iyon. Habang nagbabantay kami sa kabaong, napansin ng ilang kapitbahay na ang mga kandila sa gilid ng ataol ay biglang namamatay kahit walang hangin. Ilang ulit itong nangyari, kaya't ang iba ay nagsimulang magtakip ng panyo sa kanilang leeg. Isang pamahiin laban sa masasamang espiritu. Nang sumapit ang ikalawat kalahating gabi, may kakaibang ingay kaming narinig mula sa likuran ng bahay. Para bang may kaluskos ng mga yabag at tunog ng mga taong dumaraan. Pero nang suriin ng mga kalalakihan, wala silang nakita kundi ang makapal na damo at madilim na kakahuyan. Nagbalik sila, at ang sabi pa nila ay baka mga pusang gala lamang iyon. Ngunit ang mga aso sa paligid ng bahay ay tila kakaiba ang reaksyon. Lahat sila ay nakatutok sa iisang direksyon. Nakatayo ang balahibo at walang tigil ang pagtahol. Bandang 3:00 ng madaling araw, isang babae ang dumating. Hindi namin siya kilala, Boss Pao. Hindi siya kamag-anak, hindi siya taga-baryo. Nakaitim siya, mahaba ang buhok at tahimik na naupo sa may sulok, malapit sa kabaong. Hindi siya nakisalo sa pagkain o inumin. Hindi rin siya sumagot sa mga tanong ng ilan. Tahimik lang siya roon, tila nakatitig sa bangkay. May nagsabi pang baka kaibigan ng tiyuhin ko noong kabataan, kaya hindi na namin siya pinansin. Pero nang matapos ang oras ng pagbabantay, bigla na lang siyang nawala nang hindi man lang napansin ng kahit sino kung saan siya dumaan. Kinabukasan, ikatlong gabi ng burol. Mas lalo pang dumami ang mga kwento ng kababalaghan. Ang isa kong pinsan na nakatulog sa bangkito sa tabi ng kabaong ay nagising dahil pakiramdam niya ay may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso.
Nang dumilat siya, ay wala namang tao sa tabi niya. Ang mga matatanda naman ay nagsabing sa tuwing natatapos ang dasal ng rosaryo, may naririnig silang mahaba at malalim na buntong hininga mula mismo sa loob ng kabaong. Noong huling gabi bago ang libing, habang ang lahat ay abala sa paglalaro ng baraha at pag-inom ng kape, biglang nawalan ng ilaw sa buong baryo. Karaniwan namang brownout sa lugar, pero kakaiba ang gabing iyon dahil kahit ang mga ilaw sa malalayong bahay ay sabay-sabay ding namatay. Tanging ang mga kandila lamang sa tabi ng kabaong ang nagbigay liwanag. Ngunit sa gitna ng dilim, napansin naming ang anino ng kabaong ay tila gumagalaw. Para bang may nakatayo sa likod nito. Nagdasal ang mga matatanda. Nag-ama namin habang ang iba naman ay nagsipaglapitan sa kabaong para tignan. Ngunit nang tumigil ang dasal, biglang may malakas na kalabog mula sa loob ng kabaong. Napaatras ang lahat at halos sabay-sabay na napasigaw ang mga tao. Nang bumalik ang kuryente, makalipas ang ilang minuto, normal na uli ang lahat. Tila walang nangyari. Pero ang mga kandila ay natunaw halos sabay-sabay. Kahit bagong sindi lamang ang mga iyon. Kinabukasan, inilibing si Tio Ernesto sa sementeryo ng baryo. Ngunit hanggang ngayon, sinasabi ng ilang kapitbahay na tuwing may burol muli sa lugar, nakikita nilang may isang babaeng nakaitim na dumadaan at nauupo sa sulok. Wala itong kausap at lagi lang nakatitig sa kabaong. Ako mismo, Boss Pao, sa tuwing naiisip ko ang mga gabing iyon ay kinikilabutan pa rin. Sapagkat alam kong hindi lang kami nagbantay ng isang bangkay, kundi nagbantay din kami sa presensya ng mga hindi matahimik na espiritu.